mahaba, malambot, madulas at gumagalaw-galaw pa. Mga ka-wonder, kakasa ka ba sa pagkain ng bulate na ito? Ito ang sasing, itinuturing na delicacy sa Lucena sa Quezon. Isa itong uri ng sandworm na makikita sa buhangin kapag low tide. Ang pangunguhan nito, naging kabuhayan na ng ilang mga taga rito katulad ng ka-wonder nating si Jimmy. Nung maliit pa ako, tinuturuan ako ng tatay ko. Sabi niya na, anak ko, ito ang tanging pangmamana ko sa iyo, panguha ng sasing. Kaya natuto po ako, sinusulit ko po naman dun sa kayansin pag ako nangunguha. Sa pangunguha ng sasing, kumikita si Jimmy ng mahigit kumulang 500 piso kada araw. Kaya naman itinuturing niya ito na malaking biyaya ng karagatan. Malaki din ang bagay din sa aming pamilya, panggastos pang araw-araw. Ngayon, hindi na lang si Jimmy ang nanghuhuli nito. Naipamana na rin niya sa kanyang anak na si Jimboy. Kumuha si Papa, tapos tagapulot lang ako dati. Tapos nagbukod po ako nung medyo nasasanay na po ako manguha. Para iba po yung income ng tatay ko, iba rin yun sa akin. Para manghuli ng sasing, ang mag-amang si Jimmy at Jimboy, matyaga naghihintay ng pagbaba ng tubig. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, dala-dala ang kanilang timba at bareta, sinimulan na nila ang pangunguha ng sasing. Ang mga sasing nagtatago sa ilalim ng lupa. Sa pangunguha nito, hahanapin muna ni na Jimmy at Jimboy ang malambot na parte ng lupa. Para makuha yung sasing, bubutasan niya, tapos kukuhain sa lupa. Kailangan mabilis ang kamay sa pangunguha ng sasing. Pero dapat dahan-dahan din dahil mabilis itong maputol. Pagkatapos manguha ng sasing, ano pa nga ba ang susunod na gagawin kundi ang kainin ito? Dito po sa amin, masarap ang sasing. Nakakain ng hilaw. Tutusukin, tapos puputulan mo ng dulo. Tapos yun, ihugasan mo na siya. At para kay Jimmy, the best daw ang sasing kapag kinain ng hilaw. Malat-alat, pero matamis. Seafoods talaga. Napakasarap. Bukod sa pagkain ng hilaw, iniinom din ni Jimmy ang dugo ng sasing. Ang sabaw nito. Napakasarap ng sabaw nito. 57 na po ako, kaya ganito, lumalakas yung katawan ko to. Gawa nitong sabaw ng sasing. I wonder gaano nga ba kaligtas ang pagkain ng mga kakaibang seafood, lalo na yung mga hindi na niluluto. Eating exotic seafood, enjoyable. Pero madami pa rin tayo na kailangang i-consider yung species alone. Kasi baka mamaya hindi siya safe to consume by human body. Baka ito ay merong mga toxins. Kung gaano ito ka-safe, syempre kailangan natin i-consider saan ba natin siya nakuha. Syempre, yung freshness, diba?